Mga kaalam, narito na ang mga panibagong ulat patungkol sa ating mundo. Patuloy pa rin na dinedepensahan ng bansang Israel ang sarili nito mula sa mga pag-atake na nagmumula sa hilagang bahagi ng bansa, habang patuloy pa rin itong nakikipagsagupaan sa teritoryo ng Gaza. Kaninang hating gabi, naglunsad ng airstrike at ground campaign ang mga miyembro ng Israeli Defense Forces sa ibang lokasyon sa Lebanon, kasali rito ang kabisera ng Lebanon na Beirut. Ang operasyong ginagawa ng Israel sa Lebanon ay kabahagi sa kampanya ng mga IDF laban sa mga kaanib ng bansang Iran. Layunin ng Israel na wakasan ang natitirang impluensya at suporta ng Iran sa loob ng Lebanon. Matapos na maubos ng Israel ang lahat ng mga lider na bumubuo sa Hezbollah, patuloy pa rin itong gumagalaw upang tuluyang mabigo ang Iran sa pamamagitan ng pagkitil ng mga operasyon ng Hezbollah sa bansa. Habang ang Israel ay winawakasan ng nalalabing alas ng Hezbollah laban sa bansa, ay patuloy pa rin ang operasyon nito sa Gaza upang ubusin ang nalalabing tropa ng Hamas. Nagsagawa rin ng ground raid at airstrikes kamakailan ng Israeli Defense Forces sa Al-Shati Refugee Camp sa Gaza, kung saan ay may namatay na 30 tao habang 50 naman ang nawalang ng tirahan dahil sa nasabing airstrike. Agad naman na kinumpirma ng Israel na sila mismo ang nagpahintulot ng airstrike sa nasabing refugee camp dahil ito ay eskwelahan noon na ginamit ng Hamas bilang control and command center nila. Sinasabi ng mga residente sa nasabing refugee camp na walang abiso ang IDF sa nasabing airstrike, kahit ang mga medic at ang mga tagapahayag ay hindi rin nakaligtas sa nasabing airstrike. Ang umiigting na digmaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Hamas sa loob ng higit 1 taon ay patuloy pa ring nakakaapekto sa buhay ng mga Palestinian refugees. Mas lalo pang mapapahirapan ang buhay ng mga Palestinian dahil sa pagkakatanggal ng UNRWA bilang pangunahing ahensya na mangangalaga sa mga refugees. Ang UNRWA ay nasangkot sa isang malaking issue matapos na ang ibang mga miyembro nito ay umanib at nakisali rin sa gulo. Dahil dito sinasabing nasa 110 kabuuang airstrike ang binigay ng Israel sa ibang bahagi ng Lebanon at Gaza. Ang umiigting digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagdulot rin iba't ibang reaksyon mula sa international community. Mainit naman ang ulo ng ibang mga bansa laban sa Israel habang suportado naman sila sa Amerika, Europa at Australia. Ang kasalukuyang gulo sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagdudulot pa rin ng pangamba sa mga bansa sa gitnang silangan. Habang ang Israel ay patuloy na nagsasagawa ng operasyon laban sa mga rebelding sinusuportahan ng Iran, maapektuhan naman ang imahe nito sa international community. Ang krisis na nangyayari sa Israel at Hamas ay patuloy na nagbubukas ng samut-saring opinyon hinggil sa pagiging makatao ng operasyon ng una sa Gaza at Lebanon. Dahil dito, hindi natiis ng bansang Ireland na makisali sa usaping ito at sinamahan ng bansang South Africa sa pagsampa ng kasong genocide nito laban sa Israel sa International Court of Justice. Ang pakikipagtulungan ng Ireland sa South Africa upang kasuhan ng Israel na nakagawa ng genocide sa mga Palestinian ay nagbigay daan upang umusad ang kasong sinampa ng South Africa noong nakaraan. Sinabi ni Irish Foreign Minister Michael Martin na ang gobyerno mismo ng bansang Ireland ang nagdesisyon na samahan ng South Africa hinggil sa isyong ito. Matagal na ring umugong na ang paniniwala ng Ireland sa isyu ng Israel-Hamas war ay salungat rin sa depensa ng Israel na hindi nila nilabag ang nakasaad na 1948 United Nations Genocide Convention. Hindi gaya ng katabing bansa nitong United Kingdom na sumusuporta sa bansang Israel at sa layunin nitong ubusin ang mga gustong magpabura ng bansa sa mapa, ang Ireland ay kaisa rin sa panig ng mga Palestinian dahil sa mapait nitong karanasan upang makamit ang kasarinlan. Samantalang may mga gustong kumakalaban sa ginagawang aksyon ng Israel sa Lebanon at Gaza. Nababahala rin ang Iran dahil sa pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump sa pagkapangulo. Hindi na sekreto na si Trump ay kalapit na kaalyado ng Israel dahil sa panukala nito noon na tanggalan ng foreign aid
ang mga Palestinian people at naging kasangkapan sa pagpapatupad ng Abraham Accords. Nagbigay naman pahayag si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi mahalaga ang pagkapanalo ni Trump sa loob ng Amerika, ngunit ito'y lubhang makakaapekto sa mga bansa sa gitnang silangan. Dahil sa pagkapanalo ni Trump sa US 2024 elections, lumiit rin ang halaga ng salapi ng Iran. Pinangangambahan rin ng Iran na mapupunit ang sinasabing US-Iran nuclear deal. Sinisuguro rin ng UNESCO ang mga mahahalagang tanawin at makasaysayang lugar na nasa Lebanon. Sa isang pagpupulong, napagpasyahan ng UNESCO na gagawa ito ng paraan upang mas maprotektahan ang mga cultural sites ng Lebanon. Ang pulisyang ito ay pamamaraan ng international community upang siguraduhin na hindi maapektuhan ang mga cultural sites sa buong bansa. Dahil sa patuloy na sagupaan ng Israel at Lebanon, nakikipagtulungan rin ng ibang 100 mga mambabatas ng Lebanon upang maiwasan na maaapektuhan at bombahin ng IDF ang mga heritage sites. Nagbigay pahayag naman ang Israel patungkol sa kaguluhang nangyayari sa Levant subregion. Inuulit ng Israel na ang kalaban nito ay ang mga rebelding Hezbollah, Hamas at Houthi na kinumpirma nilang mga proxy ng Iran o binabayaran mismo ng gobyerno ng Iran para gumawa ng giyera laban sa Israel. Kasalukuyan, walang intensyon ang bansang Israel nagmagbomba sa buong Gaza at Lebanon, liban na lamang sa mga lokasyon na ginagamit ng Hezbollah at Hamas upang isagawa ang kanilang mga operasyon. Wala namang komento ang Israel patungkol sa pakikipagsanib puwersa ng Ireland sa South Africa sa kasong genocide na isinampa ng huli sa International Criminal Court. Nagbigay ng suhestyon si Russian President Vladimir Putin patungkol sa isasagawang military drills kasama ang kaalyadong bansa nito. Ang suhestyon ni Putin ay magsagawa ng military drills ang bansang Russian kasama ang mga puwersa ng North Korea. Sinabi ni Putin na wala namang nagbago sa relasyon o kasunduan ng bansang Russia at North Korea. Ngunit hindi niya itinago na ang dalawang bansa ay patuloy pa ring dikit sa isa't isa. Dagdag pa ni Putin na ang kasunduang pinirmahan niya at ni North Korean Supreme Leader Kim Jong-un kamakailan lang ay isang kasanayan na laging ginagawa nila mula pa noong 1950s. Dahil sa biglaang pagiging malapit ng dalawang bansa ngayon, hindi na iwasan na magtaka ng bansang Ukraine ang ugnayan ng mga North Korean sa patuloy na digmaan ng Ukraine at Russia. Kinumpirma ng hepe ng Counter-Disinformation Branch ng Ukraine Security Council na si Andriy Kovalenko na namataan nila mismo ang mga tropa ng North Korea na nakadestino sa Kursk region. Iniulat ng mga intelligence reports ng South Korea, Ukraine at Amerika na aabot sa 12,000 ang mga sundalong galing sa North Korea ang ipinadala ng Russia sa nasabing rehiyon. Samantala, nasa 10,000 mga sundalong North Korean ang nadestino sa Russian-Ukraine border. Ang mga ulat na ito ay isinapubliko ng mga Ukrainian officials. Sinasabing ang Russia at North Korea ay posibleng nasa ilalim ng isang war pact, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit may mga sundalong North Korean na ipinadala sa Russian-controlled areas ng bansang Ukraine. Mahirap umanong malaman agad na may mga sundalong galing North Korea ang mga tropang ipinapadala ng Russia sa Ukraine dahil nakahalo naman ang mga ito sa mga sundalong Russian. Hindi rin malalaman sa ngayon kung may mga North Korean na bang nasawi sa digmaan ito o kung bago lamang na pangyayari ang pakikipag-alyansa ng North Korea at Russia sa usaping digmaan. Sinasabi rin ng mga eksperto na ang pagsasanib puwersa ng mga sundalong North Korean at Russia ay isang sinyalis na malalim na ugnayan ng Russia sa Asia. Dagdag pa rito, ang pagsali ng mga Asyanong tropa sa nasabing giyera ay isang hindi inaasahang pangyayari sa kasaysayan. Kahit na patuloy pa rin ang sagupaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ay patuloy pa ring nagpapadala ang Russia ng mga sundalo sa mga nakuha kontrolado nitong teritoryo sa Ukraine. Hindi rin natinag ang mga Russian sa dami ng mga sundalo nitong nawala dahil sa patuloy nilang sagupaan sa mga tropa ng Ukraine. Balak rin ng Russia na umabante pa ang mga tropa nito sa mga mataong syudad sa bansang Ukraine na malapit sa mga kontrolado nilang lugar.
habang patuloy na inaalam pa rin ang pakikipag-ugnayan ng North Korea sa Russia hinggil sa Russian-Ukraine wars, hindi nagbigay ng sagot si Putin sa isyong ito. Tama ba ang kasalukuyang aksyon ng Israel sa Hamas at Hezbollah? Paano ba makakaapekto ang bansang Ireland sa kasong genocide na isinampa sa International Criminal Court laban sa Israel? Ano kaya ang gustong patunayan ng North Korea sa umiigting na gulo ng Ukraine at Russia? Ano ang inyong reaksyon o opinyon sa mga ulat na inyong narinig? Magbigay kayo ng komento sa comment section. Hanggang sa muli mga kaalam, sinisigurado naming na kayo ang unang makakaalam ng mga ulat tungkol pangyayari sa mundo.